Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po nalulungkot si Senator JV Ejercito sa pagkakulong ni Senator Jinggoy Estrada. Opo mga kabibig. Pero hindi ramdam ng netizen. Parang masaya si JV Ejercito. Kung sabi pa ng netizen ba, kung talagang nalungkot ka, dapat sana sinamahan mo yung kapatid mo, bakit yung majority black senators ang sumama sa kapatid mo? Kung talagang may concern ka sa kapatid mo, kung talagang kahit hindi kayo pareho ng paninindigan, pero blood is thicker than water, bakit hindi ka sumama? Bakit mas pinili mong samahan ang minority black kaysa kapatid mo na nangangailangan ng mga support system? Hoy, minority black, galit hindi sumipot ang majority black. Pero alam nyo kabibig, no? Sabi ng ilan, deserve daw na hindi dumating ang majority black. Deserve daw ng minority black. Sabi ng ilang netizen, it's a tie. Ganon din. Oh, di ba mga kabibig? Oh, nung nag-walk out sila, marami din nasakripisyo na mga bumisita ng Senado. Same lang ngayon, 'di ba? Kaya well, ang mga magkapatid na Tulfo ay nagpa-interview ay chumika sila. Pero unahin muna natin si JV Ejercito mga kabibig. Ito yung sinabi ni Senator JV Ejercito na nalungkot siya sa nangyari ng kanyang kapatid. Yan nalulungkot ako. Nagpahayag ng kalungkutan si Senator JV Ejercito kaugnay ng kinaharap na kaso ng kanyang nakakatandang kapatid na si Senator Jinggoy Estrada. Ngunit iginiit niyang mahalagang manaig ang katotohanan at hustisya habang umuusad ang proseso ng batas. Pwede naman. Pero sana pinakita mo kung ano yung kalungkutan or at least man lang simpatya sa kapatid mo. Parang wala kayatang simpatya. Ayon kay Ejercito, bilang kapatid ay nalulungkot siya sa nangyayari. Ngunit bilang lingkod bayan ay naniniwala siyang kailangang hayaang umusad ang batas. Wala namang problemang umusad ang batas. Wala namang nagsabi na pigilan mo JV Ejercito. Ang tanong ng mga tao ba, bakit hindi mo malang sinamahan yung kapatid mo? Oh. Di nga, malungkot talaga o natutuwa? Hudas, ikaw isang araw iiyak ka rin. Di ka namin ibinoto. Kailangan umusad ang maleta, sayang ang boto. Sabi niya, syempre bilang kapatid, nalulungkot din ako at nalulungkot ako para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya lang as a public servant, kailangang hayaan natin umusad ang batas. Yan ang sabi ni Senator JV Ejercito. Wala namang problema kung umusad ang batas. Pero sabi ng mga netizen, mas pinili mo ang samahan ang minority black kumpara sa kapatid mo na nangangailangan ng support system ngayon, ng pag-intindi. Well, ganun talaga kabibig. Mas importante ni JV Ejercito ang minority black. Eto yung interview ni JV. Hanapin natin interview ni JV Ejercito ha. Saan ka ba? Huwag ka magtaiyan. Ito na. Siguro ano lang, pinalain ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya, no? Kaya lang sa huli, siyempre kailangan manaig ang katotohanan at yung hustisya, no? Kaya talagang siyempre bilang kapatid na nalulungkot din at kasama, nalulungkot ako para sa kanya, sa kanyang pamilya. Kaya lang, sa public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas, dapat natin malaman ng katotohanan at saka dapat manaig ang hustisya. Yun ha, nakita natin si JV Ejercito. Ito naman ang komento. Basahin natin. Kapatid daw ha, yung kapatid mo may prinsipyo, ikaw wala.
Ito pa, kapatid daw, pulpul ng kapatid 'to, siyempre mas bigat ang maleta kaysa kapatid. Nalulungkot pero naka-smile. O sabi ni AZ Rojas, mahirap talaga tanggapin na anak ka sa labas. Uy, grabe naman kayo, GM Larry Permalino. Ito pa, nalulungkot na nakakatawa. Uy, ano ba naman kayo mga komento nyo kay JV Ejercito ha? Careful kayo. Pero yun ay sentimiento ng mga netizen after nila na nakita, narinig, at alam niyo naman mga netizen, mga very observant ang ating mga netizen ngayon. Kung ano yung nakikita nila, yun ang kanilang i-comment. Pero ako naman, wala nang problema sa komento ni JV Ejercito. Pero sana man lang maipakita niya na at least concerned siya sa kanyang kapatid. Words are not enough to show that you are concerned with your brother ba, mga kabibig. Kahit hindi man lang kayo, kahit anak sa labas or whatsoever, blood is thicker than water. Pero ngayon, iba na eh. Di ba? Iba na ang sitwasyon ngayon. Magkaiba na. Nako, alam nyo ba kabibig? Grabe pala ang drama kanina. Kasi hindi dumating ang majority black. Majority senators a no-show sa Senado. Minority senators apologize to the guest of the Senate plenary after session that begin due to lack of quorum and presiding officer. So pasensya na kayo. Hindi dumating. Hindi dumating ang majority black. I think ito ang sabi ni Erwin Tulfo. Pinatayan na sila ng Wi-Fi, tapos kuryente. Pero bakit may kuryente pa dyan? Di ba ito? Oh, what happened? Happened po saan? Bakit hindi po Tuloy sila. Ano po? Sila? Saan uwi na po kayo? Uwi na po kayo sa Ayun inyo? na, ano pang gagawin namin? Saan, Uwi na kayo. ano po masasabi nyo na maraming guests yung naghintay? Yan nga nakakahiya eh. Yung ginawa nila eh. First time ever, sabi nila. First time Ayan ever. Bakit po nakakahiya, Free? Ay grabe, inostis natin taong bayan. Nagtrabaho kami. Bakit nakakahiya? Kayo nga, nag-walk out. Wala naman nakakahiya doon. Walang trabaho kami nagagawa ngayon. In fact, nakita naman, maraming bisita dyan. Oh. Meron pa yung po yatang CA na pending. Tatlong Opo. generals, mag-retire na, kawawa naman. Hindi sila mag-promote, doon pa sila mababanggang. Dahil sa kagawa nila, may tatlong generals sila kinawawa. Sen, sabi po ni SP Alan, kailangan daw pong challenge niya po yung Senate minority na Gusto niya, sumama kami sa kanila, i-boycott Yes. itong Senate. Kasi sabi niya, kailangan daw independent ang Senate sa kahit sa anumang mga situation. Bakit? Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pag-boycott sa kanya? Sa kanila. Oh. Kami magtrabaho lang. Siguro sila ayaw nila magtrabaho. Then it's up to them. So, hinustis na kami. Tapos pinatayan pa kami ng aircon. Pinatayan pa kami ng wifi. Sino nagpatay, sir? Siyempre, sino ba mong nasa majority? Oh. Natawagan po si SP kanina. Sumagot po ba siya? Sumagot siya yung sa isang message na pagkahaba, 1 kilometrong haba. Ano pong laman, Sen? Yun na, so ang buod nun is para bang kailangan namin sumama sa kanya na i-boycott itong Senate. Yes, sir. Wait, Yun po what? yung feel nyo, kaya parang hindi na po kayo mag-iintay dito. Nalaman nyo hindi na So papasok kami tomorrow. Sila mag-boycott, okay lang, pero kami papasok kami hanggang Wednesday. Ba't Tuloy-tuloy namin po. gagawin yun? Kung may balak silang i-boycott ng Senado, sila lang. So that's the term, sir, boycott ang ginawa ng majority. Parang gano'n yung tema ng message ni SP Alan. Na kasi dapat daw we have to show independence sa Senate ng Senate daw. Ano independence talaga sasabihin niya? Sa tingin niyo, Sen, this is the answer to the walkout that the minority did last week? Mhm. Hindi naman kami nag-walkout. Nag-walkout kami nung last time because meron sa railroad nila yung rule. Ibang itong usapan ginagawa na. namin, hindi kami nag-walkout ngayon, di ba? Silang nag-walkout. Wala naman sila, hindi sila sinusupport. So sir, what will happen now? Kasi nandito naman sila Ito ang komento ng mga netizen. It's a tie. Anong nakakahiya? Back to you. Ito yung tamimi sa flood control scandal. Dami mo sinabi, but ba kayo nag-walk out last session? Back to you. Wawi lang na mga ulit. Ano ngayon? Now you know how it feels. Sabi ni RL Barcode.
Ito pa, nag-away kasi yung mag-asawa tapos the husband intentionally off the aircon. Mas nakakahiya yung pag-walkout nyo. The law of karma, what goes around, comes around. Na back to you kayo. Okay lang, may blue ribbon naman sa Thursday. Wow, first time ever ang pag-walkout ninyo. First time ever po. Walk out, then walk in, mga bagag faces. Kulokoy, nakalimutan agad yung pag-walkout nila. Bawian blues na yan. Anong pakiramdam? Solid na iwan sa ere. Gawain nyo yan during session. Nagsialisan kayo. Work daw. Hawak ni Alan ang beat. Ang baton pala. Sabi ng mga netizen. Nag-walk out naman kayo. Bakit kayo nagbalik? Di ba? Pag sila nag-walk out, okay lang. Ang ingay ni Tolfok ngayon na okay lang yan, nag-walk out naman kayo last time, di ba? Na back to you kayo. Na back to you daw, mga kabibig. Ito naman ang komento ng kanyang kapatid na si Erwin Tulfo. This is the message is like a waste of another taxpayer's money. Thank you so much, sir. Pero yung pag-walk out nyo, hindi waste of taxpayers money. Ordinary empleyado, isante, suspendido, memo, pag senador, ganun-ganun lang. And this is the first time na hindi naman force majeure, wala namang bagyo, lindol, whatever, wala namang... Yung pag-walk out nyo po, first time ba yun? Ay, nako. Sige. Pandemic. Hindi Explain mo lang your sabi ko side. ng reason. Boycott for what? Boycott dahil hinuli si Jinggoy? That's not enough reason for you, sir. You boycott because one of us was arrested. Sinasabi na nga dati, bakit walang nahuhuli, bakit walang kinakasuot? Ito na, hinuli. What happened? Boycott. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Wow. Ito na. The last low bender. Naisip nyo rin ba yung nag-walk out kayo? Na parang sila na nag-walk out, manood na lang kami ng walking outside. Oh my goodness, ano ba yan? Puro walk out at boycott. Wala talaga mabisto ang may sala. Kayo nga nag-walk out. Paano pala mag-walk out? Ganon-ganon lang. Sabi dito. Walk out ulit. Bawi-bawi din minsan. Walk out po kayo, sir. Walk out boss sa salita at magaling. Kabratchig niya. Oy, the low bender. Oh, yun ang mga komento ng ating mga netizen, ha? Ating mga netizen. No, grabe din magkomento hinggil dito. Oh, kayo nga nag-walk out. Walang problema doon. Eh, galerang kayo mga taong ito. Ay, nako. Senator Alan Peter Cayetano ay nagbigay ng kanyang statement hinggil dito, mga kabibig. So, hanapin natin ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano hinggil sa issue na ito, mga kabibig. Hanapin muna natin, ha. Senator Alan Cayetano, ang kanyang statement hinggil sa nangyari ngayong araw na ito. Ito, baka yung iba sabihin na naman, ano pa yan si Alan? Oh, 'di ba? Naku, ang gulo-gulo ng Senado. Ito ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano lang? Hindi naman 1 kilometro. Raffy Tulfo, ikaw talaga. Ito to my colleagues in the minority, the Senate is a co-equal branch of government. It is not a prize to be claimed by anyone. Events of the past few days may have blurred their distinction, but what happened with one of our colleagues today brings it sharply back into focus. That we differ on the leadership of the Senate is not in question, and it is a fair point of discussion. But no matter our disagreements, we must all agree that it is the Senate's own business to settle. This chamber answers to God and the people who sent us here, and to no one outside these walls. That line now is being tested. This is not an accusation. I am speaking truth that each senator already knows. The independence of this institution and the legal standing of any of its members are not currencies. The day they become things to be traded is the day that the Senate is diminished, and after the Senate, the Republic. So I put one question to you, not as majority, but as the chamber. Will you stand for Senate's independence? I'm asking you to join one deliberate act, to let the Senate go quiet together and by choice. So the country is made to ask why co-equal branch would fall silent rather than be made to serve.
The door is open. What do you do with it? It's it is yours to answer to this institution and the people watching it. Yun ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibig. Nakita yun naman, di ba, kabibig? Yun ang kanyang sinabi. So, ikaw, kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito, mga kabibig? Naku, grabe talaga ang mga, ngayon, balita, mga kabibig, no? Yung hindi pag-attend ng majority black, yung feeling nila Erwin Tulfo, na unfair daw sa people's taxpayers, pero sila yun ang walkout, wala man lang ganun komento ang majority black. Well, ganun ang kayang ginawa, 'di ba? So, pero ngayon sila, ang daming satsat, ang daming pa-interview, ang daming pa-epal. Parang ang hirap intindihin ng minority, no? Well, ganun talaga sila. Gusto na lang sila ulit ang magiging majority. Sabi ng iba, bakit ganun ang minority? Parang may pinagtatakpan. Huy, huwag kayong ganyan ha. Walang pinagtatakpan ang minority. Gusto lang nila maging minority. Sabi nga ni Senator Alan ni Ping Lacson na malapit na sila makabalik sa posisyon. Ooh. Ano bang posisyon yon? Parang hindi yata nakabalik sa posisyon. Ito ha. Ito yung statement ng anong tawag dito? Minority black, nang labas din sila ng statement. I think this is an answer to Senator Alan Peter Cayetano. Basahin natin, mga kabibig. This is not Senate independence but a boycott of duty. The solid Black 11 minority senators were present today for the 5 p.m. resumption of session, ready to work, ready to vote on pending bills, and ready to keep the Senate running. But the majority led by SP Cayetano choose not to show up. They did not even have the courtesy to inform us when they ignored the rules and could not extend the basic decency of telling the minority that they had no intention of convening. Yung pag-walk out nyo ba, nagsabi kayo ng courtesy sa kanila. Let's focus on work because the Senate has serious business before it, and if the majority wants to protest, deliver speeches, or defend its position, the proper place to do that is on the floor, not by making the chamber stand still. Ang Senado ay hindi pag-aari ng isang may hawak ng gavel. Institusyon ito ng taong bayan at napakaraming mahalagang panukala ang nakabinbin dahil sa drama ng mayorya. Pero kung kayo magdrama, wala lang. Important measures were left hanging because of majority's boycott, including Magna Carta of Barangay Health Workers, the Anti-Hospitalization Bill, the confirmation of journals before the Commission on Appointments, and the bills granting Philippine citizenship to Bonnie Bullwright III and Matthew James Ramos. Let us all call this for what it is. The claim that this is about the Senate independence is false, because what happened today was about the rule of law, public accountability, and a lawful process where the Ombudsman and the Sandigan that no senator, no block, and no presiding officers controls. This is a boycott because of the arrest of Senator Jinggoy Estrada, and the public should not be asked to believe another convenient line from leadership that has twisted the truth. Today was a step towards accountability in a controversy the public has long demanded action on. And after two people asking why nothing was happening in flood control investigation, it is unacceptable to suddenly call the rule of law attack on the Senate. Is the Senate President Alan Cayetano now questioning the rule of law? So, sa totoo lang, ang gusto nila ay kampihan, hindi prinsipyo. Gusto nila sumama kami sa boycott, patahimikan ang Senado at gamitin ang minority para manatili ang Senate President sa pwesto habang iniiwasan ang tunay na test of numbers of law. Halata talaga, no? Na dito palang statement nito, halata na gusto nilang bawiin ang position. This may be the first time in decades that Senate work stopped because of the presiding officer himself refused to work, because even during typhoons and the height of pandemic, work was suspended only because of necessity or because systems still had to be set up, not because of leadership choose a boycott of duty. Wow. Pero first time yun nag-walk out. The public has every right to ask whether SP Cayetano is repeating what he did in the House of Representatives when questions were raised about a leader refusing to step aside, refusing to convene, and holding up proceedings when the numbers were no longer certain. The question now is just serious. Will they do this again for the next 2 session days, or will they keep the Senate idle simply to avoid facing the numbers on the floor? Oh, di ba? Numbers na naman ang pinag-uusapan. The Senate should open its doors, call a session to order, and return to work, because no Facebook post, no appeal to institutional pride, and no political drama can erase the basic duty of senators to show up, follow
the law and serve the people. Pero yung pag-walk out nyo, okay lang. And lastly, we call the Filipino people to watch the Senate closely because when an institution refuses to work, public vigilance becomes the people's first line of defense. Yan ang kalang komento, mga kabibig. Bahala na kayo magbasa dyan. Sobrang mataas. Bahala na kayo. Yun lang, kabibig. Ano ang yung reaction? Walk out versus no show. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.